Ayan, welcome back sa Kaya Mo Yan. At meron tayong very special guest. Balik, Kaya Mo Yan, partner Emer. Please do the honors. Yeah! Nako, again, beautiful eyes, atid sa inyo ng Lucky Fresh. Ito na naman po, nako, ating favorite, special guest natin ngayon. Isang kilalang pediatric ophthalmologist. Tatalakayin natin ang glaucoma, ang mga dapat alamin tungkol dito, at paano to maiiwasan. Once again, good afternoon, Merry Christmas, Dr. Alvina Pauline Santiago. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year, Doktora. Happy beautiful eyes. Happy beautiful eyes po. Yes, ma'am. Doktora, anong mga bagong balita natin? Ang pag-uusapan daw natin ngayon ay glaucoma daw po ba? Tama po ba ako? Yan po ba ang gusto natin Yes, usapan? ma'am. Opo. Maraming sakit niya. Opo, marami pong tao ang may glaucoma sa atin kasi it can run in families. May genetic predisposition po ang glaucoma. Ang ibig sabihin po ng glaucoma ay nagkakaroon po ng problema sa pinaka-nerve or optic nerve natin dahil po tumataas ang pressure ng mata. Intraocular pressure po yun sa loob ng mata. Meron po tayong dalawang klaseng glaucoma. Meron po tayong tinatawag na open angle glaucoma at saka yung closed angle glaucoma. Pag closed po, usually po yun, bigla ang nagkakasimptomas, masakit at saka sumasakit ang ulo ng pasyente, nagrereklamo at nagpapadala sa ER, sa emergency room. So usually yung mga ganon ay mas mga glaucoma ang nakikita namin ng mas maaga. Yung medyo nakakatakot po, yung mga open angle types of glaucoma, dahil dahan-dahan pong tumataas ang pressure ng mata, so parang nag-a-adjust yung katawan, di nila alam na nagkakaproblema na until it's too late na mapansin nila halos tunnel vision na lang yung nakikita nila. Those are the cases na nakikita namin ng medyo late. Opo. Yan ang problema daw sa wide angle, di ba, Doktora? Walang warning. Opo. Walang warning. So, ini-encourage namin, lalo na po yung mga may family history, na maaga pong magpatingin sa espesyalista sa mata. Usually po, medyo may series of tests no, sa clinic, kukunan ng pressure yung mata, titingnan yung itsura ng optic nerve sa loob ng mata, tapos mag-request po yan ng mga laboratorio para malaman, ma-map out ano po talaga yung nakakakita at ano po yung lugar na hindi nakakakita. We can now correlate the findings of those exam dun sa nakita namin sa loob ng mata. Usually, ang treatment naman, marami na po tayong anti-glaucoma meds. No? If we catch you early enough, many of the patients will just require medications. No? Pero meron din pong laser, meron din pong glaucoma surgery na nagagawa para sa glaucoma. Ang glaucoma po parang diabetes. It's a diagnosis for life. No, kaya hindi po pwedeng, ay may glaucoma ako yung binigyan ako ng gamot, ginamit ko na, naubos ko na isang bote, tapos na. Hindi po ganon. Tuloy-tuloy po ang gamutan ng glaucoma, no? Ganun dapat po talaga magpa-surgery para it's more effective. Hindi diba? po lahat ay surgical, meron pong medical lang, meron pong eye drops lang. Yung iba po napipilitang mag-surgery kasi yung compliance naman with meds is a little bit difficult for some of our patients. Tsaka hindi po mura yung mga gamot sa glaucoma, may kamahalan po minsan, tapos kuminsan po pinagko-combine, so lalo pong nagmamahal pagka pinagko-combine. Pero dahil po diagnosis siya for life, ang compliance ay very critical in controlling the pressure. That's why when you do your surgery, mas may chance ka ma-control yung pressure na yun. Opo, yun pong nagpa-surgery, hindi po ibig sabihin tapos na yung surgery, ay tapos na rin ang follow-up.
kailangan po magtutuloy-tuloy din ng follow-up kasi meron pong mga kaso na initially surgery does very well for several years, several months, several years, decades kuminsan, tapos biglang di na naman siya gumagana. So, mas maganda, maagang maagapan, sa umpisa, sa gamot lang, yung iba, more advanced surgery may be required. Kaya ito yung aming mensahe sa lahat ng ating mga kaibigan, mga manonood o tagapakinig. Magpa-eye check-up na kayo. Opo. Ngayon din. Yan ang Christmas gift nyo sa sarili. Karamihan po nung nagpapa-executive check-up, meron pong minsan optional po kasi yung yung pagpatingin sa mata. Mas maganda pong isama ang pagpatingin Hindi sa ako mata. sangayon sa optional. Dapat mandatory yung eye check-up. Opo. Tsaka kung sabihin po ng doktor na ay ipa-check natin, ipa-laboratory natin, pagawa natin yung mga visual fields, ganyan. Pagawa po natin kung minsan po, that is the earliest way we can detect glaucoma damage. Kung minsan kasi wala pang pagtaas ng pressure, kung minsan po wala pang masyadong nakikita sa examination sa clinic, pero may makikita na po tayo sa laboratory. Napakahalaga po yung eye check-up. Please, kung mahal nyo ang inyong pamilya, kung mahal nyo ang inyong sarili, magpa-eye check-up na po kayo. Tama po. Agree. Agree. Kasama na pa ba sa PhilHealth na ating bagong mga Meron, Dr. Emmer. Ang Talaga. PhilHealth po will cover a lot of the laser procedures if you need it. It will also cover glaucoma procedures, surgical procedures. Pero siyempre, depende po kung saan kayo magpapagawa. Meron po minsang dagdag na kailangang gamutin. Pero meron pong makakagawa ng PhilHealth only, depending on the hospitals that you're in. No? Pero meron pong coverage ng glaucoma surgery ang PhilHealth. At malaki ang discount. Malaki po. Lumaki po ang PhilHealth coverage natin itong 2025. Ngayon na may pera na ang PhilHealth. Sana nga Ngayon po na- ibalik lahat. ibalik na at lahat ibalik. Sana po. Kasi it's supposed to be for the people who need it, di po ba? Yan. Sa probinsya, Yung glaucoma, ay sabi nila hereditary daw yun. Nasa Pwede po, lahat meron pong genetic predisposition po. Lalo na po yung open angle type of glaucoma. Marami pong may genetic predisposition po nun. Nagkukumpul-kumpulan po mag-aama, mag-iina, magkakapamilya, parang marami po sa isang magkakapamilya ang pwedeng magkaroon ng glaucoma. So it puts you at a higher risk if you have a first degree relative that has glaucoma. So mas lalo pong importanteng magpa-check. pa-check. Nako, tulad Meron ng tayong family reunion, di ba? Ayan, Oo. tanongin niyo yung mga lolo't lola, mga tito at tita. Yung Yeah, kanilang medical history. Yes, Para best friend ko, yung anak lang niya, si Colo Africa, Bell's palsy. Tapos, related po pala yun sa meron din pala siyang kailangan i-check yung glaucoma. It's probably unrelated. Nagkataon lang, parang nag-blessing in disguise yung kanyang Bell's palsy. Dahil sa Oh. Bell's palsy, nagpatingin. Na-detect po nila No. na may glaucoma. Malamang po ganun ang nangyari. Magaling ka, Colo Africa, ha? Marami pa pong ibang dahilan ng glaucoma. Kung minsan po, we can also get it in children. Congenital glaucoma po ang tawag. You can get it post-trauma, yung mga nasisiko po ng basketball o kaya nasusuntok sa boxing. Nasisira Oo. po yung drainage system ng mata. Kung minsan hindi po agad tumataas ang pressure, hindi po agad nasisira yung drainage, magpa-function siya for a while, tapos after several years, may lalabas na problema na tumataas na pala yung pressure ng mata. Kaya Min- pag meron na kayong dry eyes or makati ang mata, ayon, kailangan na magpakonsulta sa doktor at magpa-eye drops. Galing. Galing nga eh. Tulad nga ni Kuya Randy natin, Kuya Randy Santiago, wala daw siyang problema sa mata. Ang galing mo naman, Kuya. Sabi ko talaga, kahit isa't kalahati ang kita niya, lagi nagpapasika. No glaucoma. Sabi ko, galing ha.
trauma po yata yung kay Mr. Randy Santiago eh. Opo, nung Aksidente bata po pa. yata nung bata. Opo. Oo. Kasi kakasilip ng silip eh. Kaya yan. Yun, parang yun. Trauma. Ano yung Yeah. mga iba't ibang trauma na dapat maging maingat po tayo, mga Kuminsan any blunt trauma no, yung nasisiko sa basketball. Kuminsan, Nako. volleyball, yung mga naglalaro ng pickleball. Ball, pati badminton, ako kasama. Opo, kaya po yung mga nagpi-pickleball, gusto nila, di ba, meron silang goggles. protective Visor. goggles, no? Actually, we will encourage that dahil it Dapat protects pala. you from the direct trauma from the ball. Kasi yung bola, nasushoot sa mata, no? Yung shuttlecock ng badminton, shoot din yung wit nung feather, no? So pagka malakas yung hataw, panandalian, akala nyo sa umpisa parang konti lang, tapos maya-maya nasira na pala, napupunit po yung kumbaga yung drainage system, nagkakaroon ng mga lamat. Tapos after a while, several months, years kung minsan, nagkakaroon po ng damage at tumataas na pala ang pressure. Meron ho akong pasyente, bata, ang nangyari sa kanya, pellet gun injury. Nilaro yung pellet, yung baril, tapos tumama sa kanya, Yun. nag-pellet gun, opo. So, pwede pong Ano pa mag-glaucoma yung yun. dapat mga babala sa ating mga tagapakinig, mga manonood? Lalong-lalo na New Year's Eve, di ba? Yes. Bawal na ang Correct. Mapapaputok. Opo, yung mga blast injury, Oo. pwede rin ho yung mag-cause ng glaucoma. Any eye surgery can also cause glaucoma. So, mas importante po na nagpapatingin po tayo pagka meron tayong naging aksidente sa mata. Kahit ano pong klaseng aksidente, kahit no matter how minor you think it is, no? Kunyari, akala nyo, nasiko lang ng basketball. Wala yan, konti lang. Hindi nga ng labo yung paningin ko. Mas maganda po na nagpapacheck pong regular. Meron ho akong pasyente na Agad, no? Agad. nito na lang, na matanda na siya, nagpapacheck na ng katarata. Yung pala, marami na siyang damage ng glaucoma. Dahil nasisiko pala siya tuwing basketball kasi siguro siya yung nandun sa gitna palagi sa laro niya, no? So, mas maganda po, basta't may konting trauma, patingnan na po yun para sigurado po tayo. Ngayon, kung magpapaputok, sana hindi. Pero kung nagpaputok at nag-blast na malapit sa mata ninyo, Yun. kailangan din pong magpatingin kasi kung minsan po nabubulabog din po yung anatomy ng mata at nasisira po yung ibang drainage system natin sa mata at nagkakaroon po tayo ng glaucoma. Mga paano yung mga pang-araw-araw na tips para sa ating mga kababayan lang? Yung mga simple hygiene tips na yung bawal hawakan ng mata o irabang mata, mga ganun. Okay, simple hygiene tips, you never touch your eyes without washing your hands. Yun. Kailangan ho, hand washing before you touch your eyes if you have to. Mas maganda po, meron tayong malinis na tissue. Pagka ho, panahon ng epidemya ng pagmumuta at viral conjunctivitis, usually sinasabi ko yung tissue ng kanan, hindi pwedeng tissue ng kaliwa. Magkaiba po yung tissue na yon, no? Tapos usually, really it's just hand washing with paranoia pagka panahon ng sore eyes. Tapos tayo hong mga medyo may kaedaran na, tapos yung mga malakas gadgets, mas maganda po meron tayong lubricants. Yun pong katulad po nung Lac Refresh yung lubricants, yung pambasa lang po ng mata para ho hindi ho nahihirapan ang mata nating humabol sa pagkatuyo ng mata. Pagka ho parang nagmumuta sa umaga, sa gabi, parang malapot yung pagmumuta, mas maganda po may warm compress sa gabi. Pwede pong pangmasahe ng lids para lumabas yung mga oily secretions para malinis po yung mata everyday, no? Sometimes meron hong iba na pagmamantika po yung lids, pinagsha-shampoo po namin pati yung lids. Idadilute lang po yung shampoo, pwede ho yan gamitin na parang panlinis ng mata everyday. Talaga? Doktora, para sa mga misis sa tahanan na madalas nagluluto sa harap ng mainit na stove, di ba umiinit ang buong katawan? Opo. Maganda rin pong maglagay ng lubricants as you've already mentioned. Maganda pong basain. Ang mata pong natutuyo, makate, para hong balat na
natutuyo, di ba makati din pagka dry skin. So if you put lotion on your skin, you should also put lubricants on your eyes, no? Kasi nakakaganda rin po ng kintab ng mata, mas hindi po siya magsusugat, hindi po siya masisilaw, hindi po siya maghahapde. Pagka ho kasi natutuyo yung mata, ang mapapansin nyo, may parang buhangin kayong nararamdaman, maaligasgas ang pakiramdam, pikit kayo ng pikit kasi hinahabol ng katawan nyo yung pagtuyo ng mata. So ang pangit yung tingnan, ganyan kayo ng ganyan pagka natutuyo na siya. No? Usually after prolonged near work, masyado tayong intent dun sa binabasa natin o ginagawa natin. Nakakalimutan nating magpikit ng regular pace. So ang nangyayari natutuyo. Tapos hahabulin natin ng pikit na pikit. Tapos mahapdi na siya. Tapos magmumuta ng malapot. So mas maganda yon, lilituhin mo siya. Maglalagay ka na ng drops bago ka pa umabot dun sa natutuyo siya at pikit ka ng pikit. Lubricate mo siya. Babasain mo siya. Oo. Doktora, yung ilang beses dapat magpa-eye check-up? Pag wala naman masyadong problema, I recommend at least once a year. Lalo na pagka after mga 35 to 40, mapapansin nyo, iba yung basa nyo sa malayo, iba yung basa nyo sa malapit. Di po ba? Parang nahihirapan kayo pagka malapit, ang laki-laki na nung font size, nababasa na ng kapitbahay. So, mas maganda, kasi kailangan nagbabago ang grado every 1 to 2 years for near work. Iba yung grado sa malayo, iba yung grado sa malapit. So, at least once a year, that's a fairly good regimen of follow-up. Pagka naman may problema, sasabihan naman po tayo ng ating mga doktor na mag-follow up ng mas madalas. Doktora, totoo bang sinasabi nila? Pag madalas po tayong kumakain ng carrots, maganda yan para sa mata. Yes. Maganda po para sa mata yung mga high in vitamin A, yung mga mataas ang fluid content, yung mga may carotenes like your carrots and colored fruits and vegetables like your papaya, your squash, no? They are all good for the eyes. Pero usually yan para sa general health ng mata. Hindi po siya para sa grado kasi akala nung iba pag magka-carrots ako bakit nagkakasalamin pa siya, no? Iba po yung sa grado. Yung grado ay genetics at saka yung abuso natin sa mata, tsaka yung pagtanda natin. Pero yung carrots po para sa general health of the eye itself. Kasi tapos mga lolo-lola sa probinsya, doktora, kumakain sila ng chesa. Oo, yan. Kasi color, di ba? O, mataas din ang carotenoids doon. Opo. Di ba? Katutubong prutas yun yung chesa. Hindi ko alam kung alam niyo yung goji berry. Sabi nila mataas yung... Ay, oo. Pero imported yun eh. Yung ating chesa. Oo, pwede naman po yun. Pero maganda kung mataas yung sa goji berry. Sarap ng chesa. So, lahat tayo mga... Okay. Kung palagi kang puyat, may epekto ba yan sa mata natin? Opo. Pag palagi po tayong puyat, di po ba napapansin nyo pag puyat kayo, mahapdi na yung mata nyo, pagka may critical time, mahapdi na siya, pikit na kayo ng pikit. Pagka may pinatitingnan sa inyo, yung dati yung nakikita, parang nagdodoble na sa paningin kasi hindi na makapag-focus yung mata. Nagda-dry din po yung mata. Sa mga bata, pagka palaging puyata, actually nagpo-push ng pagtaas ng grado sa bata. Sa matatanda, dahil wala nang itataas, natutuyo yung mata natin, napapagod ng mabilis. No? It also gives you a headache at when you wake up in the morning. Opo, ayan, doktora, ulitin nyo yan para kay partner Emer kasi palagi siyang puyat. Maganda pa rin may mga, siguro tayo medyo may edad na, kahit mga 7 hours of sleep man lang, yung mga mas bata, 8 to 10 hours po ang inire-recommend nating hours of sleep, no? Hindi nga natutulog sa gabi pa, gaming ng gaming ma'am Wag na po mag-gaming sana. Ang advice ko sa mga magulang ay wag payagan sanang kasama ng mga bata yung cellphone pagka it's sleep time na. Wag po yan ang gawing wag po yan ang gawing alarm clock. Ibili nyo na lang humula lang yung lumang alarm clock na kinasanayan natin nung araw. Mas mura po yun. Kasi iba sabi nila ginagawang alarm clock yung cellphone. Kaya lang itinutulog kasama hanggang gabi. Tinutulog kasabay yun ang masama Kailangan natin bigyan sila natin at sinulid
Pagka kinuha mo yan, kukunin ko yung phone mo. Sana ho igarahe sa kwarto ni Mami. Yeah. Ayan, eto na. Wala na tayong oras. Tingnan mo naman noon, takbo ng Yeah. panahon. Doktora Alvina Hindi. Pauline Santiago, meron pa kayong mga special advice o maipapayo sa ating mga kaibigan? Okay, usually ang nakakapagod ay yung prolonged near work. No, so yung near work kailangan babawas-bawasan po natin every 20 to 30 minutes. May pahinga po. Ano po ba yung pahinga? Ipipikit yung Yeah. mata, ititingin sa malayo. You blink a few times, you distract yourself from the prolonged near work. For us who are predisposed, yung mga katulad natin na medyo may edad na, yung mga batang nagtutuyo yung mata, yung nag-allergy, maganda pong meron din po tayong supplement na lubricants, no? Yung lubricants para po hindi ho natutuyo yung mata, para ho maganda yung kintab ng mata. Pagka ho natutuyo yung mata, madali ho kasi siyang magsugat-sugat. Okay? Yeah. Tapos, Very you drink plenty of water, at least 8 glasses, 8 to 10 glasses Yeah. of water. Kasama Like po yan kanina, sa health ng yeah. mata. Itulog po ng tamang oras ang ating mga mata. Sana mas maganda po yung 8 to 10 hours of sleep. Very Ayan. good. That's Nasa ganon, magkakaroon tayo ng beautiful eyes. Marami Eyes. pong salamat, Doktora Alvina Pauline Santiago. Thank Brought to you, you Doc. by- Thank you very much. Thank you po. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year. Partner, Yes. ano ba ang babatiin natin ngayon? Babatiin ko Lahat lang. ng mga birthday, happy birthday. Yes, Happy New Year. Yes, condolence lang po sa ating founder ng Couples for Christ dati, si Brother Frank Padilla. Ay, condolence po. And yes, sa mga may sakit, ako dami. Magpagaling po kayo para maganda ang New Year natin. Oo. Kaya yun ang Mami. poster natin, Businat pa. Kailangan magpahinga talaga. Mga kababayan, may Yeah. bagong taon nang darating. Kailangan mag-recharge po tayo. Mag-reset ang ating katawan, mag-recharge. Yeah. Next week, abangan ang Very inyong good. special episode ng Kaya Mo Yan, ang aming year-ender special. Tama ba, partner? Partner M? Yes, second part po. This is Emer, the Generous Gingon. Maligayang Bati 2026. Thank you po sa 2025. Thank you po. Kaya mo natin. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik in behalf of partner Ricky Alegre. At yun po. See you next week sa inyong paboritong show, ang Kaya! Kaya Mo Oh! Yan. God bless po. God bless. Happy weekend. Happy weekend! Christmas ulit.